Mukha daw akong laging busog. Hindi daw kami bagay ng partner ko dahil mataba ako. Subukan ko daw magpapayat para naman tipid. Maganda ka kaso mataba ka. Mga salitang natatanggap ko mula sa aking pamilya at sa pamilya ng partner ko. I am 20 years old and yes, chubby ako or sabihin na nating mataba. Nag-umpisa akong tumaba nung nagka-boyfriend ako nang 14 years old ako and hanggang ngayon nga ay kami pa rin. Masasabi ko talaga na hiyang ako sa kanya. Ang timbang ko ay 80 kilos at hindi naman ako sobrang taba dahil masasabi kong may hugis pa rin naman ang aking katawan. Hindi ako malakas kumain ng kanin or sweets. Madalas mas marami pa yung ulam ko kaysa sa kanin ko. Pinilit kong pumayat at uminom ng kung ano-anong gamot. Sinusubukan ko rin mag-exercise habang nainom ako ng mga slimming coffee. Pero hindi umiipekto at nagpapalpitate ako. Hanggang sa hindi ko na lang pinilit na magpapayat dahil yun din naman ang gusto ng partner ko. Dahil mas maganda naman daw ako kung ganito ako. Masaya ako dahil may tumatanggap pa rin sa akin kahit na ganito ako. At siya lang kaysa-isang taong tumanggap sa akin. Dahil hindi ang sarili kong pamilya pati na rin ang pamilya ng aking partner. Tanggap nila yung ugali ko pero hindi nila tanggap yung katawan ko. Bakit ganon? Nakatanggap pa rin ako ng diskriminasyon at pang-body shame sa aking pamilya at sa pamilya ng partner ko. Katulad na lang ng mukha raw akong nanay dahil sa tabako. Mukha daw akong laging busog. Hindi kayo bagay ng partner mo dahil ang taba mo. Bukan mo kayong magpapayat para tipid. Kaya ka tumataba ay kain ka ng kain. Kahit na hindi naman ako ganun kalakas kumain. Pero ang mas masakit sa akin ay ang salitang maganda ka sana kaso mataba ka. Yan ang mga salitang natatanggap ko mula pa sa aking pamilya at sa pamilya ng partner ko. Hindi ko masasabing malas ako sa pamilya ko dahil mahal pa rin naman ako ng mga magulang ko. At protective sa akin ang mga kapatid ko at ang tatay ko. Pero hindi ko lang matanggap yung mga salitang binabato nila sa akin. Alam ko namang mataba ako. Hindi na nila kailangang ulit-ulitin yun sa akin. Dahil kada sasabihin nila yun ay nasasaktan ako. Valid ba yung nararamdaman ko or sadyang ako yung nagpapa-apekto sa kanila? Sana mapili niyo to, Mami Len. Para na rin sa mga kapwa ko babae na binabody shame. Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko. Siya ng Plaridel, Bulacan. Mag-diet ka para sa sarili mo, hindi para sa iba. Kung hindi kaya, wag i-pressure ang sarili. Baka naman magkasakit ka. Valid na ma-offend ka. Kung hindi mo naman ka-close, babanatan ka ng gano'n. Para sa akin kasi ganito yan. If you are close enough sa isang person, meaning may pinagsamahan kayo, kilala nyo na yung pagkatao ng bawat isa. Kaya kahit anong itawag sa'yo, ngingitian mo lang yan, tatawanan or mag-aasaran lang kayo. Pero kung alam mo sa sarili mong hindi naman kayo close, nasa civil stage lang, yung tipong kilala nyo lang yung isa't isa. Then pag nagkasalubong kayo, bigla kang babanatan ng ang taba mo, ang payat mo. So medyo nakaka-offend talaga yon. And isa pa, yung tono rin kasi kung paano nila sabihin. Pero pag ganyang pamilya mo at pamilya ng partner mo, siguro na may hindi masamang maging vocal tayo. Lalo't ganyan ang mga tabas ng dila. Kung hindi sila nangingime na masaktan ka, huwag ka ring mangime na na-o-offend ka na. All bodies are beautiful, either fat or thin. There is nothing wrong with your body. Do not break for anyone. Live your life to the fullest and ignore all negativity. At saka inistok kita ha, maganda ka. And for me, hindi naman ganon kasi may height ka eh. Pero sa true lalo lang ha, nakaka-offend yung sabihan ka ng nanay ka na. Kahit hindi pa naman talaga. Or di kayo bagay. May pagdali pang mag-diet ka para makatipid. Next time patikimin mo rin ang salita. If you got offended, bulungan mo. Sabihin mo to ng pa-joke. Masyado ka ng maraming nalalaman. Parang kailangan mo nang magpaalam.